Hello world! It's me Doji. Welcome back to my YouTube channel. And today guys, in this video, pag-aaralan natin yung concatenation. Kung napapansin niyo, iba yung outfit ko ngayon kasi guys, nagawa ko na itong video na to. Kaso, nabura ata yung file. So, hindi ko siya makita. So, gagawin ko ulit. Pero, most probably, mga isang buwan na yung pagitan. Pero, let's continue, di ba? So, ngayon guys, pag-aaralan natin concatenation. Ano ba ang concatenation? Para mapaliwanag ko sa inyo ng mas malinaw at ma-demo ko sa inyo sa coding, open na natin yung mga compiler na gagamitin natin, okay? So, ang gamit ko ngayon is VS Code. So, open nyo na yung mga compiler ninyo at ngayon ay maglalagay ako dito ng hashtag bilang comment at bilang notes na rin natin. Okay. So, ang topic natin for today in this video is concatenation. Yan. Okay, ano ba ang concatenation? Kung magkamali ako sa spelling guys, forgive me. Okay, hindi naman ako English speaker. So, ano yung concatenation? Ito ay pagko-combine or joining or most commonly called as combining. Ano kino-combine niya? Join two things together. Okay? Sa programming, ang usual na pinagko-combine natin, okay, especially sa mga starter, is strings. Okay, guys? So, kailangan ba malaman pa natin paano kino-combine yung strings? Yes, guys. Sa programming kasi, hindi basta-basta pinagko-combine ng strings. So, alam nyo na yung strings, guys, di ba? Napag-aralan na natin yun sa data types. So, ngayon, merong iba't ibang paraan para magawa yun. Okay? Simulan na natin. Siguro, lagay natin tong notes sa baba. Ito, itaas na lang natin to. Lagay natin dito. Tapos, dito sa baba, ito. First na paraan is paggamit ng plus sign. So, paano ba yan? For example, ganito. Magde-declare ako ng dalawang variables. Alam niyo naman, meron tayong variables. Variable A, ang kanyang value ay string, of course. So, yung string sabihin natin, Doji. Tapos, variable B, ang kanyang value ay string din, which is creates. Yan. So, after that guys, maglalagay tayo ng print. Ayan. Tapos, parenthesis, and then, yung ating variable. So, gagawin natin, hindi natin pwedeng gawin yung ganito. Okay? Print AB. Tapos, kailangan mag-print yan Doji create. Sige nga. O, diba may error tayo. Ibig sabihin, gusto natin siyang ipag-combine, hindi pwede yung basta-basta na lang, didikit-dikit mo na lang yung variables. Hindi pwede yun. So, merong mga paraan. Ang tawag nga doon is concatenation. Kaya, mahalaga na malaman natin to guys. Diba? For example, may given variables tayong isa, yung age, tapos name. So, hindi naman automatically pag user input, magkasama na yung age name, diba? Minsan separated yan. Kapag kinuha mo or ina-access mo yung data ng tao, hindi pwede na magkasama agad sila, diba? Yun lang example, diba? Ang gulo, pero alam ko nakukuha niyo yung point ko. So, paano ba natin pagko-combine yung dalawang strings na nakalagay sa magkaibang variable? Which is ang tawag doon, concatenation. Ito yung unang method. Gumagamit tayo ng plus. Okay? So, pag naglagay ka ng plus dyan, magdudugtong na yan. So, pag pinrint natin to ngayon, diba? Doji creates. Guys, sa tingin ninyo, deserve ba ng channel na to na ma-subscribe? Kung oo, please guys, click the subscribe button. Goal ko kasi na mag-grow yung channel na to at ang community natin. And in return guys, habang nag-grow yung channel natin, is lalo akong namomotivate na gumawa pa ng mas marami pang tutorial at pagbutihin pa yung effort to share and i-deliver yung mga technical knowledges in a simple yet informative ways. And sana natutulungan ka ng mga tutorials na to. Let's go back to the video. Okay, so kung gusto mo maglagay ng space in between, edi maglagay ka ng another plus, tapos maglagay ka ng string literal na space. Ibig sabihin, si Doji plus space plus creates. Diba? O, ayan. Nakuha ninyo. So, yan yung first method natin. Ito yung pinaka-simpleng method to do a concatenation. Okay? So, second method. Ano naman yung second method natin? So, baba natin to ng onte. Yan. Burahin natin yung ating codes. So, number 2 is yung paggamit natin ng join method na tinatawag. Okay? So, usually, yung join method, guys, meron yung parenthesis na ginagamit. So, mamaya may kita ninyo. Saan ba magandang ginagamit ang join method? For example, sabihin natin, meron tayong mga list or mga strings na iba't iba, okay? For example, ganito. Sabihin natin, words. Ito yung words. Equals. So, maglalagay tayo dito ng brackets. Yan. Tapos, strings. Sabihin natin yung unang string, subscribe. Siyempre, yan yung first item natin. Ikalawa natin is 2. Ikatlo is Doji creates. O, nakita niyo magkakaiba sila. Sabihin natin, puro strings yan. Nasa loob ng isang list. Tapos, magkakahiwalay sila. Ngayon, para ma-print out natin yan na magkakasama, gagamit tayo ng tinatawag na join method. It's another form of methods or way of concatenation. So, ito yung given natin. Paano natin yan ipagko-combine? Magde-declare tayo ulit ng isa pa na variable. Sabihin natin output. Ayan. So, si output, ang magiging value niya is yung join method. Paano yun? So, maglalagay ka lang dito guys ng string literal. Ayan. Tapos, lagyan mo ng space, dot. Tapos, lagay mo yung join. O, diba sabi ko sa inyo, meron yung parenthesis. Diba? Ito, join. Tapos, may parenthesis. So, lalagay mo ngayon yung parenthesis dyan. Anong ipag-join mo? Ang
ipag-join natin yung mga literal strings. Ito. So, ano bang tawag dito? So, sila yung words. So, lalagay mo dun sa loob ng parenthesis kung ano yung list or array na ipag-join mo. So, yung words gusto ko mag-join sila. Okay? So, ang tanong natin dyan, kung ipag-join mo yung words na ang value ay itong mga words na to or mga strings na to, bakit meron ka pang nilagay na space? So, ibig sabihin yan guys, ipag-join mo sila, tapos each letter mag-i-insert ka ng space. Kumbaga, ayaw mo silang dikit-dikit, gusto mo magkakahiwalay sila. Sige nga, patunayan nga natin. So, iraran ko na ngayon yan guys. Kailangan pag niran ko yan, ang magiging output natin is subscribe to Doji Creates. Okay? So, para maran natin yan, syempre, magagawa tayo ng print. Piprint natin ang alin? Ang output. Diba? So, lagay natin yung output. Bakit natin ipiprint yung output? Kasi nandoon yung ating join method. Anong ginagawa ni join method? Pinag-join niya itong words. Ano ba yung words? Ito yung word. Isa siyang list or array na merong ganitong mga items. Subscribe, tapos to, tapos Doji Creates. So, meron siyang tatlong strings. Pagsasamahin natin yan. So, concatenation to guys. Sige nga, print natin. O, ayan. Nakita ninyo. Kita ba sa screen ko? Ayan, o. Taran ko ulit. Ayan. Subscribe to Doji Creates. Okay? So, wala namang spaces dito sa mga strings. Ba't nagkaroon? Kasi naglagay tayo guys. Ibig sabihin yan, gusto mo mag-insert ng space each word. Okay? So, yan ang second method natin. So, ngayon, hindi nyo pa yan masyadong mag-gets. Bakit kailangan pa ng ganito? Kailangan ko pang alamin to. Pero, later on guys, as you go along, kung talagang seryoso kayo sa Python, and napakahalaga ng Python guys, ginagamit yan sa artificial intelligence, maintindihan ninyo, ganito pala. Siyempre, hindi naman lahat kailangan pagka inaral natin is alam na agad natin lahat hanggang sa dulo. Di ganon. Sa umpisa, akala mo, hindi mo alam kung kailangan mo ba to, pero later on, you will realize na, kaya pala mahalaga yon. Okay, so maganda na mapag-aralan din natin yung lahat ng mga paraan ng concatenation. At dahil dyan, number 3 na ngayon tayo. Ano yung third way naman ng concatenation? So, ang ikatlong paraan natin guys is yung tinatawag na string formatting. Ayan. So, itong string formatting, gumagamit tayo dito ng letter F. So, paano ba yung F na yun sinasabi natin? So, ganito. Tatanggalin ko lang guys ito. Yung mga value nila. Ayan. Tanggalin natin yung mga value nila. So, sabihin natin yung words is D. Yan. D. Diba? Kunyari, yan yung string natin, D. Yung output natin is another string. Sabihin natin, hi, boss. So ngayon, gusto natin silang i-combine, concatenate. Ang gagamitin natin is yung tinatawag na F string, okay? Or string formatting. Paano yun? So ganito yan guys. Una, maglalagay ka ng F dito. Lagay ka ng F dyan sa labas ng second string, okay? Tapos sa loob naman ng string, maglalagay ka ng curly braces. Okay guys? Tapos idudugtong mo ngayon doon kung ano yung variables, kung saan nakalagay yung string or word na gusto mong i-connect. For example, dito, ang gusto ko ilagay dito is yung D. So ang variable niya is words. So, lalagay ko sa curly braces is yung words. So, ngayon guys, ganito yung logic niyan. Kung saan mo to ilalagay, itong curly braces, doon lalabas yung D. Okay? So, in this case, nilagay ko siya sa dulo. So, dito lalabas yung D. So, lagyan natin ng period. So, bale, ang magiging output natin yan dapat is hi boss D. Okay? Sige nga, patunayan nga natin na hi boss D yan. Iraran natin. So, i-print natin ang alin, yung output. Bakit? Nandun kasi yung ating F string method or yung string formatting. Okay. So, iraran na natin siya. O, diba? Hi boss D. O, ngayon guys, kung ilalagay natin yung curly braces natin sa unahan, nangyayari niyan guys, mababaliktad D hi boss. Diba? Ganon. So, ang tawag dito guys, concatenation pa din. Bakit? Kasi nag-combine pa rin siya ng mga strings. Okay? Pero, ang tawag dito is string formatting naman siya. Okay? So, naintindihan na natin. So, may alam na tayong tatlo. So, diba? Tatlo na yung alam natin. Meron pang pang-apat yan guys. Okay? Ano naman yung number 4? So, kung meron tayong string formatting guys na bago, ito, meron din tayong old string formatting or gumagamit tayo ng percentage. Kumbaga sa C++ parang hindi ko na maalala, nakalimutan ko na. So tawagin na lang din natin siya na old string formatting. O bakit old string formatting? So pakita ko sa inyo guys. So declare tayo ulit ng ating variable. Okay, sabihin natin yung name is boss o anme. Ang value niya is string. Syempre, boss. Pagdudugtong-dugtongin natin yan. Tapos meron siyang may greet siya. O greetings. Greetings, loved ones. Ang aking greetings ay hello. So dapat ang output natin hello boss, 'di ba? So ang gagamitin natin ngayon is itong old string formatting. So ang gagawin natin yan guys. Pero dun muna tayo sa loob. Sa loob tayo ng string, literal. So maglagay tayo dito ng yung percentage. Tapos ayun, naalala ko na guys, place
placeholder. Okay? So, placeholder. So, ito guys, placeholder para sa isang string. So, ngayon, papakita ko sa inyo kung paano ito ginagamit. Okay? Kaya letter S. Tandaan niyo yan, placeholder ng string yan. Tapos, pagkatapos niyo maglagay ng percentage sign at saka ng S ng placeholder per string, maglalagay ulit kayo ng isa pang percentage sa labas. Sa kanyo ngayon, i-mention kung ano yung variable na gusto nyong ilagay dito sa placeholder na to. Anong value? Gusto nating ilagay yung value na boss. Diba? Para makuha natin yung hello boss. Ano bang variable name nung boss? Di name. Diba? So, lalagay mo ngayon dito yung name na variable. So, ang mangyayari niyan, kung ano yung nilagay mong variable dito sa labas, yun yung malalagay dun sa loob. So, ang mangyayari, magdudugtong sila. Hello, boss. So, medyo komplikado siya, diba? Kaya siya old Ngayon, paano natin makukuha yung output? Siyempre, magpiprint tayo, diba? Anong ipiprint natin? Yung name? Definitely, hindi. Hindi yung name ang ipiprint natin. Bakit? Ano ba yung value ng name, boss? So, pag pinrint natin yung name, boss lang yung makukuha natin. Ang ipiprint natin is yung greetings. Bakit yung greetings? Kasi nandoon natin nilagay yung ating old style na string formatting. Okay? So, andito yung placeholder. So, print natin yung greetings. Ayan. So, pag pinrint natin to, ang inaasahan nating output is hello, boss. Guys, alam ko yung struggle nung nag-aaral sa YouTube It's hard yung post, backward, forward kasi kailangan mong mag-notes or kailangan mong subukan yung code. Kaya napakahalaga guys na meron kang copy ng notes. Kaya naman guys, gumawa ako ng PDF notes kung saan dun ko nilagay yung mga topics ko dito sa mga videos na to. In fact, yun yung ginagamit kong reference. Though hindi siya script guys, talagang notes siya about the topics. Mas informative siya, mas simple, mas malinaw at mas madali siyang aralin kasi nga notes na siya so hindi ka nag-backward, forward post kasi nakikita mo na doon, pwede mong i-copy yung mga code doon. Kung interesado kang magkaroon ng copy guys, andyan yung link sa description sa baba. Nakita ninyo guys, hello boss yung lumabas. So sige nga po ito na, dagdagan natin hello boss D. So iran natin hello boss D. Nakita ninyo guys? So yun yung ating pang-apat. Ano naman yung pang-lima? So meron pa tayong pang-lima. Okay? So ito naman yung tinatawag natin na format method. Lagay natin dito format, tapos maglalagay tayo ng parenthesis. Paano ba tong format method? So medyo hawig siya guys nitong number 3 nitong string formatting. Bakit siya hawig? Ganito. So, tanggalin ko lang yung ating old style na string formatting. Ang gagamitin natin is itong format method. So, given na, ito na yung ating mga string. So, gusto natin siya ipag-combine. So, ang gagawin mo lang guys, kaya ko sinabing pareho lang siya ng string formatting na bago, is maglalagay ka ulit dito ng curly braces. Pero unlike dun sa bago guys, na kailangan nating i-mention yung variable, dito guys, hindi mo na kailangan i-mention dyan sa loob. I-mention mo sa labas. Paano? Pagkalagay mo guys nung curly braces, and again, same logic, kung saan mo ilalagay yung curly braces, doon lalabas yung text or string na gusto mong i-insert. So, hello, tapos dapat dito lalabas yung boss D. Okay? So, ngayon guys, pagkatapos mo ilagay yung curly braces, lalabas ka dun sa double quote guys. Lagay mo yung dot, format, tapos yung parenthesis. Yung parenthesis, ang ilalagay mo dyan kung ano yung variable na gusto mong lumitaw dito sa curly braces. In this case, yung name. Pag nilagay mo yung name, ibig sabihin, yung value ng name na variable, which is yung boss D, dito siya lilitaw sa loob. Ibig sabihin nun, nandito siya sa dulo. So, ang makukuha nating output is hello boss D. Ngayon, kung papalitan natin to, hello madam D. Sige nga, iran nga natin. O, diba? Hello, Madam D. O, kung ilalagay natin yung curly braces sa unahan, makukuha tayo ng Madam D, hello. O, diba? Madam D, hello. So, ganyan yung ating pang-limang method, yung format method. So, pang-anim, sabihin natin, this is the 6. So, sa 6, para siyang number 1. Sa number 1, gumagamit tayo ng plus. Dito sa pang-anim na paraan natin, gumagamit tayo ng multiply. I-multiply natin. For example, burahin natin to. Sabihin natin, meron tayong lyrics. Yan. Yung variable natin is lyrics. Tapos, ang value niya is hoy. Diba? Tapos, ang kanta natin is hoy, 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 hoy. O, diba? Mr. Suabe. So, ilan ba yun? Hoy, 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 hoy. Sabihin na natin, 6. 6 na hoy, hoy, hoy. So, i-concatenate mo. Gagawin mo ba? Ganyan. Hanggang umabot ka ng 6. Diba hindi na? Bakit? Kasi pwede naman ito guys. Ita times mo lang siya sa 6. So it does the same thing. Concatenate niya pa rin yan. Okay? So yun yung pang-6 na paraan natin. Run natin. Tignan natin yung hoy 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 na yan. Ayan o. Diba? Hoy hoy. Ngayon gusto mo lagyan ng space. Lagyan mo ng space. Wala naman pumipigil sa'yo. Diba? Nakita ninyo guys? So yun yung pang-6 natin. So meron pang pang-7 guys. Actually, gumagamit na tayo ng module pero I think hindi ko na siya i-discuss kasi medyo complicated na siya. But soon, madadaanan din natin yan. Okay? Ito yung mga 6 na paraan kung paano natin na-achieve yung concatenation or pagdudugtong or pagko-combine ng dalawang bagay.